Hello po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 16 ng Marso 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 7:45 ng umaga. Araw po ngayon ng Linggo. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito sa mainit pa rin na balita, itong pinapakalat ng mga DDS vloggers na mag-petition sila para sa interim release ni Duterte. Yan po ang title ko po ngayon ay Interim Release ni Duterte, pwede ba? Yan ang title ko ngayon. Interim release ay tinignan ko po sa diksyonaryo ay temporary release. Yun po. Ay didiretsahin ko na po, ay malabo po yan. Palagay ko wala at hindi papayagan at malabo mangyari. Kasi ganito po yan noong hindi pa siya nahuhuli at yung sa Hong Kong sa katatapos lang ay siguro ay bago siya hulihin mga 2 days ago lang yun. Nung nag-speech siya sa Hong Kong ay china-challenge niya po china-challenge niya at pinagmumura pa niya ang ICC. Ngayon, yung mga previous declaration pa niya nung naandun siya sa Davao, ako, tanda ko yan. Hanggang ngayon, nasa YouTube po yan. Ang sinabi niya ay kung huhulihin siya, ay ipapakain niya yung papel. At mayroon pa siyang sinasabi na baka magkaputukan o magkabarilan. Yan po. At hindi po pwedeng hindi pinag-aaralan yan ng ICC o hindi dumadating sa kanila. Kaya malabo po yan. Malabo na mai-release o temporary release. Yan po. Yan po ang palagay ko lang naman yan. Sa palagay ko lang. At hindi ko naman pinipilit yan. Sa sarili ko lang pananaw. Opo. At may Bible verse po ako na ibibigay dyan. Opo. 3 lang yan, yung Bible verse. Dalawa pala ang i-discuss ko ngayon. Ito lang, kasi maiksi lang ito itong interim release. Pero ipagpapatuloy ko yung Article 59. Opo. Mahaba-haba ng kaunti doon. Yung Article 59 ng Rome Statute. Ngayon ay bago ko po ibigay yung Bible verse, bakit sinasabi ko na malamang ay hindi payagan yung interim release ni Duterte, ay hayaan nyo muna po na batiin ko po muna at pasalamatan itong mga sumusubaybay po sa atin o yung nakikinig o naglalike. Ito po sila at salamat po sa inyong lahat. Si Pussycat, si Doris May, si Antonino, si Ronel, si Ibi Compio, Joey Valenzuela, salamat po sa inyong lahat. Third pangatlo, User NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Travier, Andre Sanario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Ber Orozco, Ernie Caliago, Christine Juranas, Digna Umali,
Julie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpaw, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Midayna, Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo, Dio Yanong, Bilya Lagueño, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nukop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Berlergal, Rose Jack, Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Guid, Orly Nunez, Estrella Rumbano, Arian Mendoza, Nieves Oliveres, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mir Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng Lapas Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Ili Casli, Maria Rivera, Marudaan, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Coamag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Trico Muob React, Concepcion Barsi at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at suportahan. Ito po sila si Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bonyog Pagkakaisa, Vlogcaster Arman din, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roja Pantors, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Damjus Journey Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Ka Waldi Carbonel, Attorney Silo Magno at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating diskusyon. Bakit sinasabi ko na mahirap makapansamantalang makalaya ito si Duterte kasi nga ay nasa Biblia po yan eh. Opo. Ito po ang isishare ko sa inyo. Proverbs 21 verse 13. Hindi muna. James pala. James 2 verse 13. For judgment is without mercy to the one who has shown no mercy. Yan po ang nakasulat. Mercy triumphs over judgment. Yan po ang nakasulat. Yan ang pinakamagandang verse kung ang katanungan ay actually ito pong interim release, mercy lang po yan eh. Mercy. Opo. You are at the mercy, hindi po karapatan yan. Mercy lang yan. O nakakakuha ka ng pabor na wala ka namang ginagawa. Yan po, mercy. For judgment is without mercy to the one who has shown no mercy. Mercy triumphs over judgment. Ang ibig sabihin niyan, mas mataas yung mercy. Pero of course, ay judgment muna eh. O mayroon munang pag-amin. Tapos mayroong judgment. Yung nga, kung nagsisi, may judgment. Tapos, pwedeng ang susunod ay mercy. Pero hindi pwede na may mercy agad pero walang judgment. Yan po ang sinasabi diyan. Pero ito naman ay humihiling lang ng pabor, na kaunting pabor na pansamantalang maglaya. Opo. Pero nga ang nakasulat dito ay walang mercy doon sa mga taong hindi nagpakita ng mercy.
Ayan po. At sigurado po yan kasi nga nakasulat po Oh, sigurado po yan. Proverbs 21 verse 13, whoever shuts his ear to the cry of the poor, he too shall cry out and receive no answer. Ayan po nakasulat. Hindi ba? Whoever shut his ears to the cry of the poor, umiiyak yung mga nasa laylayan hindi ba? Umiiyak yung mga mahihirap na tao, yung mga walang puwersa. Umiiyak At kung yung tainga mo daw ay hindi ka nakinig sa kanila, ay darating din ang araw na ikaw ay iiyak, ay pero wala ding makikinig sa'yo. Yun ang sinasabi dito. Basahin ko lang ulit whoever shut his ears to the cry of the poor, he too shall cry out and receive no answer. Ayan po. Psalms, itataas ko lang po Psalms 85 verse 10, mercy and truth are met together. Yan po ang nakasulat. Mercy and truth met together. Kailangan kasi may truth Pati nga doon sa righteous judgment kailangan may truth doon O yung judgment, para maging tama yun, ay may katotohanan. Yan po Mercy and truth are met together. Righteousness and peace have kissed each other. Ang ibig pong sabihin sa kiss ay nagkasundo. Oo. Yan po ang ibig sabihin ng kiss ay nagkakaintindihan. Yan po pero ay simple ang Biblia ay kwan din yan mayroong mga salita na description na yan ginagamit yan ayawan ko anong tawag na dyan. Yung daw mercy at saka truth are met together, righteousness and peace have kissed each other. Ayan po. So, yan po ang mga verse na yan na inilalahad ko po sa inyo bakit mahirap makakuha ng temporary release si Duterte. Ayan po palagay ko malinaw na. Ay ito namang Matthew 23:4 ay iba po ito ito ay patungkol doon sa Article 59. Opo. Pero babasahin ko lang po muna itong Matthew 23 verse 4. Kasi doon sa YouTube channel ni Engineer Toto Kausing, nagsulat ako doon ng mga answer ko sa kanya. Aywan ko kung 3. Opo, isa ito. Pero sinagutan naman niya kaninang umaga kasi kagabi ko sinulat Sinagutan naman niya. Opo. At magalang naman, ay ako naman, magalang naman ako magsulat Pero ito hindi niya sinagutan. Basahin ko lang po for thy bind heavy loads o heavy burdens. Ito po kasi ay si Jesus Christ po nagsalita nito At ito po ay patungkol ito sa mga batas. Na kung saan ang mga mambabatas ay gumagawa ng mga batas. Opo. Na inuunor po yan kasi nga ay pinagdidibatihan nila yan Inuunor po yan kung papaano si Moses noon, yung mga batas na ibinigay ng Diyos, ay gumawa siya ng sarili niyang palatuntunan, ay inuunor din po ng Diyos yun. Kasi nga, every case is different ay ang hirap nga kung walang palatuntunan mga procedures yan, mga
proseso. Ayan po. Proseso lang po yan hindi yung talagang batas na ibinigay ng Diyos. Proseso lang po yan. Ay ang dami na po niyan. Kaya ito po ang sabi ni Jesus Christ, "For thy bind heavy burdens hard to bear, and lay them on the men's shoulder, but they themselves will not move them with one of their fingers." Yan po ang sinabi ni Jesus Christ. Patungkol po nga ito sa mga proseso ng batas na gustong ipatupad ng mga Parisiyo, na kung minsan nakakalimutan mo yung tunay na batas. Opo. At yun ang sinulat ko doon kay Engineer Toto Kaosing. Sir, kako, hindi ba ito yung palagay ko, kako, ito yung sinasabi ni ni Jesus Christ sa Matthew 23 verse 4. Ano yun? Ayun nga, yung gusto pang ipatupad yung proseso kisa doon sa main na law, yung batas talaga, o kaya natitiknikal na napapawalang bisa o na hindi na account o hindi accountable yung gumawa ng krimen. Halimbawa yung pagpatay, hindi ngayon naibilanggo dahil ang gusto nilang ipatupad ay yung proseso. Yun po ang tawag diyan, technicality. Si Jesus Christ po ay binanggit na yan. Yes, sabi ni Jesus Christ. Yes, you can implement the procedures of the law, sabi niya. But do not neglect the most important matter of the law, sabi niya. The purpose of the law is to obtain justice, sabi po niya. Kailangan hindi mo kalimutan yan, sabi niya, at huwag mo rin kalimutan yung procedure of the law. Pero nga, ang pinakamabigat o ang pinakamatindi po ng purpose ng batas is to obtain justice. Marami pong namatay 30,000 po mahigit ang namatay na 8 taon na humihiling ng hustisya. Ay bakit pagdating dito ako po hindi ako naniniwala doon sa dadalhin sa korte. Hindi ako naniniwala doon. Balikan lang po natin total may oras pa Balikan lang po natin yung total nabanggit na natin Yung Article 59, ito po a person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial estate. Yan po ang nakasaad dyan. Ngayon, tinanong ko si Engineer Toto Kaosing, saan kako dyan ang korte? Hindi naman kako nakasulat dyan na dadalhin sa korte at dadalhin doon sa judge ng custodial estate. Yung nakahuli. Wala po kako dyan. Yan ay interpretation mo lang kako yan, na dadalhin sa korte at dadalhin sa judge. Ngayon ay pero kako, ito nga puntahan natin yung gagawin kako Puntahan natin yung task na gagawin is to identify that person. Napakadali niyan. Trabaho po ng kapulisan yan at may mga record sila. Pangalawa, the person has been arrested in accordance with the proper process. Ay proseso lang yan At reminder po, ito po ay patungkol lang sa proseso ng pag-aresto. Napakaiksi lang po nito. Wala pang 24 hours na naganap yan. Napakaliit. Yung nga po ang sinasabi ni Jesus Christ napakaliit na proseso niyan. The ceremony of the law. Ceremony lang po yan ceremony of the law. Pero bakit pinagbibigyan natin ng halaga? At ang pangatlo po, letter C, the person's right have been respected. Yan po ang task na pinagagawa doon sa competent judicial authority. Na
ang pulis po ay officers of the court din yan. Pati ang lahat ng abogado, officers of the court din yan. Ngayon, bakit hindi isinulat letra por letra na dadalhin sa korte at dadalhin sa judge? Ito po ang reason ko dyan. Bakit hindi pwedeng dalhin sa judge yan? Yung tao na naaresto. Una, hindi naman siya idinimanda sa Pilipinas eh. Bakit mo doon dadalhin? Ang sa katunayan nga, walang tao sa Pilipinas na nagdemanda sa kanya. Wala. Paano nilang i-honor yan na sila ang maglilitis? At o sila ang gagawa nito? Yung see to it that the person is yung naaresto nila ay yun talaga. Gawa po ng kanyan. Gawa po ng NBI yan o ng kapulisan. Ng executive branch po. Yan po ang trabaho nila. I-identify kasi nasa kanila po ang record eh. Yung mga kwan natin, yung mga fingerprint natin, nasa NBI po yan eh. Executive po yan. Pero mayroong function din yan na judiciary kasi nga kung inatasan sila ng judiciary ay umaakto sila. Kaya officers of the court din sila yan. Ngayon, ano pa ang yung pangalawa ay yung proper process eh. Ay hindi na natin pagdidibatihan yan. Talagang susunod sila sa proseso. At saka yung person's right has been respected. Yan nga po eh. Kahit na sino, pwede mong pagsabihan yan. O, kahit na anong branch, hindi ba? Pwede yan. Pero ang sinasabi ko dito, napakadali po ng trabaho. Bakit ilalagay pa nila sa korte? Bakit ilalagay pa nila sa judge? At ang problema pa po dyan, sa bigat po ng tao na hinuli nila, baka magkagulo yan. Yan po. Kasi nga ang Pasay City Court, wala pong perimeter fence na yung hindi makapasok ang tao. Ay aakyatin lang nila yan. O, samantala, sa Nichols Airbase ay perimeter secure po yan eh. Bakit mo dadalhin doon sa isang lugar ang tao na delikado ay para kang nag-i-invite lang po ng gulo? Ay ang trabaho po ng kapulisan natin is to maintain peace and order. Yan po ang una nilang trabaho. Hindi po ito na section A, hindi po yan ang una nilang trabaho. Ang una nilang trabaho ay, ayan, huhulihin kung sino yung may warrant of arrest. O, tapos ipoproseso nila. Tapos ibibigay na nila doon sa korte na nagpahuli sa kanila. Ganun po yan. Gayon kung international court, ay doon nila isusubmit yan. Hindi po, sa palagay ko lang ha, hindi sa korte ng local court. At bakit naman inaayawan lang nga po ng tao eh, na dalhin si Duterte sa local court? Kasi alam nila, walang mangyayari eh. Walang mangyayari. May namatayan dyan. Tatanungin mo yung tatay. Yung kapatid ko sa Las Piñas, kilala ko yung anak napatay, natukhang. Pumunta lang sa Baclaran kasi mayroon silang sa Baclaran eh, yung apartment building. Yung tatay niya kasi ay seaman, mayaman, nakapagpundar. Ngayon, sisingil lang dun sa Baclaran from Las Piñas, hindi na nakabalik, natukhang. Tinanong nila ngayon yung tatay kung magrireklamo pa sa pulis. Ay, hindi na, sabi niya. Wala din mangyari dyan. Yun po ang sabi ng tatay. Hindi na nga eh. Ay bakit ibabalik pa sa local court? Yan po ang katanungan ko na hindi nasagot ni Engineer Tuto Kausing. Pero mas lalo na yung yung kanina, yung Matthew 23 verse 4 na sinasabi ni Jesus na kayo kanya nilalagyan nyo ng hibilod ang mga tao eh. Ay oo nga naman, hindi ba? Mayroon na tayong
example lang po para maintindihan natin ano yung hibilod. Mayroon na kasi tayo yung batas patungkol sa graft and corruption o yung bribery. Pero gumawa pa ng batas, aywan ko kung si Miriam Defensor Santiago, hindi ba? Yung senador ata yan na nagpasikat, gumawa ng plunder law. Ay hindi mo na maindibanda ngayon kung hindi 50 million. Iyan po ang sinasabi at saka hindi lang nila alam yan kasi hindi nila binabasa o hindi nila ina-analyze po ang Biblia. Ang sinabi po ni Jesus Christ, you put heavy load to the shoulders of the people, but you yourself, sabi niya, you do not even use your finger to lift, sabi niya. Oh, yan po. Gusto nilang ipatupad lahat ang mga procedures of the law. Procedure. Oh, para okay yan. Sabi nila, kailangan hindi po ganun eh. Ang batas po, kung minsan talaga, nagkukontra-kontrahan yan. Sinabi ko doon sa comments ko kay Engineer Tuto Kausing, sa dami po ng batas na nagawa ng tao, limitado po ang isip ng tao pero gumagawa ng batas yan. Hindi niya alam na nakukontra yung isa. At kung iisa lang ang pag-aralan mo, katulad din ng Biblia yan, kung iisa lang verse ang pag-aralan mo at yun ang ilalabang mo, maliligaw ka po. Maliligaw ka. Balikan mo yung main function. Ano ang function ng pulis? Dakpin ang sino ang may warrant. At yun lang siguro ang alam nila. Hindi nila alam itong Article 59. Pero ako, nung inanalyze kong maigi, lalo na sa function, ay putris kako, trabaho lang yan ng ng executive. Trabaho lang po yan ng kapulisan na i-identify yung tao. Bakit kailangan pa ang judge? Maliligaw po kayo. Opo, kung yan ang susundan mo, lalo na kung pinapalitan mo ng salita. Yan po sa Biblia po, hindi namin pinapalitan ng salita. Hindi. Kailangan kung ano yung nakasulat, yun talaga. Kasi perfect po yan Ay sa bagay, pagdating sa translation, ay marami po tayong salita maraming language, doon nagkakaiba na. Pero babalikan yung original. O kaya, pagsama-samahin ang tatlong translation, makikita mo ang ibig sabihin talaga. Hindi ka maliligaw. Opo, ganun po kami. Ngayon, ay ang nakasulat nga competent judicial authority ng custodial estate. Doon sa custodial estate, wala nang problema dyan. Tayo ang nakahuli ikukustodi natin yan. Pero ang problema nga dyan ay paano mong sasabihin na kung i-identify mo nga kung oras lang, paano mong ikukustodi yan? 1 month ba yan? Pwede siguro kung 1 month, custodial ka. At binanggit ko nga kahapon, ang custody kako, hindi ganun yan. Ikaw, hindi mo pwedeng i-custody yung pira mo sa isang magnanakaw. Hindi pwedeng ganun. O sa isang pobre. Sa bangko mo i-custody kasi nga sila ang may kakayahan. Yung ginto mo, kinukustody mo doon sa bangko. May kakayahan sila. Ganon din yung custodian of the most holy host o the most holy most. Hindi ba? Ang Saudi Arabia. Kasi may kakayahan sila. Custody. Ngayon, ang tanong ko, ang Pasay City Court ba, kaya nilang i-custody si ay baka after a while, makakawala yan. Hindi ba? Pero okay na, sige, Pilipinas na ang may custody. Pero yung competent judicial authority, iyan po, pinalitan na nila, sir, sabi nila, sir, ito korte ito, judicially. Nabasa nila kasi ang salitang judicial. Ayan po ang problema sa atin. Ini-equate na nila yung salita sa panibagong salita. Yan po ang Biblia na pinag-aaralan namin ngayon. Ganun po. Tika muna huwag mong palitan ang salita.
Yan po ang nilalaban nila ngayon. Pati yung si Attorney Libahin, opo, napakinggan ko na naman kanina ay hindi naman ako masyadong nakikinig doon kasi nga ang style niya ay yung parang patutsada lang pabiro, pero mabigat. Pero wala rin Pinalitan din niya ang salita Yung competent judicial authority ng custodial estate, pinalitan niya na korte at saka judge. Ay bakit nila papalitan yan? Hindi ba? Tignan nila yung function muna. Ang judge po, i-interpret ang batas ay i-identify lang po yung tao Bakit kailangan ang judge? I-identify lang yung tao. Nasaan wala kasing i-interpret na batas ang judge, i-interpret niya ang batas. Hindi ba? At yun nga, paulit-ulit na lang ako pero siguro sasagutin pa ni Engineer Tuto Kausing pero natutuwa naman ako dahil sinagutan niya. Opo, sinagutan niya. Sinagutan ko na rin kanina pero hindi ko na tinignan ko ngayon, hindi pala nabura ko agad Hindi ko na isend. Opo, sasagutan ko na naman mamaya. Opo. O sige po at hanggang dito na lang po at sana sa ating pakikinig ay may natutunan tayo at dinadalain ko po na nakakakuha tayo ng wisdom sa Panginoon. Opo. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.